pansit dapad, sinagang itlog. Ito yung pansit bato. Yan sa Boulevard, dun sa unahan. At nag-post sila sa sa Facebook yung LGU na kung sino mag-aabil ng pwesto ay pwedeng pumunta dun sa munisipyo para mag-avail nga. Wala naman kaming magagawa diyan. Kasi sila yung may power diyan. May naman kami. Kahit kami magreklamo hindi naman nila kami papansinin. Kasi mas importante sa kanila yung ganun, yung event nila. Good morning mga kuwini. At kinukuha ang tulong ko para i-video ko itong ginagawa ko ngayon. Puyat kagabi kasi na kaming natapos mga lampas stress na. Kaya pero nakapagluto pa rin ako. Kailangan kasi may maitinda. Si ate mami dito sa kabilang kalsada. Kaya ito, kahit puyat ay luto ako. Yan, sopas. Yan na pansit dapad, sinagang itlog. Ito yung pansit bato. Ito yung pansit bato. Ilalagay ko pa lang. Ay naku, siguro mga quarter to 4 na ako tapos ito na po mga magkalasing ko. Kasi ano magagawa kasi kailangan natin umayod para kumita na ako pera. Tulog sa ating mami. Pag nagising niya, nakakot na kung saan. Tapos, nakakot kami. Habang nagluluto, mag-akot. Kailangan itong bilong para madaling yung noodles niya. Luto. Hindi na mag-6. Marami na nga akong naluto. Ito na lang, dalawa na lang. Tapos magsasaing na ako. Bigas. Yung kagabi. Maraming tao. Kaya nga inabot kami ng umaga. Kasi
sa ngayon marami na yung pumupunta dito sa Boulevard at mamasyal, makakain, uminom. Kaya medyo napupuntan din kami ng mga dating customer at may mga bago. Kaya ayun, puyat. Maganda niyang maluto yung pansit. Isang kulo na lang. Tapos na yan. Ayan, nandito na po yung pansit natin. Pansit maliit, itong pansit bato. Original yung pansit bato at itong lapad, yung malaking pansit. Log, sinagag sa ilalim. At yung sopas, lalagyan ko lang gatas. Sasaing na magbihon. Ito pa yan. Ayan, ito na yan. Yan nga po, nalagyan ko ng gatas yung sopas. Yan. Nadali na lang dun sa taas. At sasaing na din ako. Yung bihon. Nagbiluwas ako. Pinakukodi GoPro. GoPro sa dugo di taas. GoPro. GoPro? Taas na watak. Sa loob. Nakakandada lang. Daw man. Iwan ko sa taas yung sinabangan namin yung taga munisipyo na sabing babalik daw naninita para dun sa bayad pwesto. Nakasadyang napakalaki. Sobra naman. Dito na sa kanila yung pangalan ng LGU yung Boulevard. Nagpapaupahan na nila. Kaya hindi naman kasama dun sa pinos nilang i-avail na pwesto ay talagang inobligan nilang magbayad. Kahit matagal na kami dyan. Kasi sabi nung ni Foreman, kaya kami nakapagtinda dyan. Pwede naman kayo magtinda dyan. Kasi hindi pa naman yan ina-award sa LGU, kaya pwede pa. Pero pag i-award na yan, bawal na kayong magtinda dyan. Pero ngayon, dahil may okasyon ay pinapa-anuan nila. Parang renta. Masyado namang malaki yung parenta nila. Mas inabot kami ng nagsisita. Dapat daw magbayad kami dun sa treasurer's office sa munisipyo. Yung barangay nga namin hindi kami sinisita. Kasi ibang barangay naman kami. Yung katabi ng barangay talagang stricto. May pinapasunod silang programa, kaya ayun, inobliga silang magbayad. Kaya yung iba hindi naman nag-avail ng pwesto doon sa ginawa nilang may pintura. Madali na maluto yung bihon. Pagkatapos tayo mag-akot na kami ni Ate Mama din puntang taas, kabilang kalsada. Ito na po yan. Yun na lang. Yan mga gweni, at kakatid ko pa lang ng mga linuto ko dun sa taas. At
titinda na si ate mama. Kaya kahit puyat tayo, ay hindi pwedeng hindi magtinda kasi yung mga customer dun sa kabila inaabangan din yung paninda natin araw-araw sa almusal kasi na sila nawili na silang yung matikman yung mga luto natin, kaya ayun sinisikap natin na kahit puyat ay kailangan makapagluto para makapagtinda. At yan nga po nasabi ko kanina, naisingit ko na yun nga, may kasi festival bazaar dito sa diyan sa Boulevard dun sa unahan. At nagpost sila sa sa Facebook yung LGU na kung sino mag-aabil ng pwesto ay pwedeng pumunta dun sa munisipyo para mag-avail nga at magbayad ng pwesto. Kahit walang festival bazaar ay dati na po kami nagtitinda dito sa Boulevard, kaya yun nga ang pinagtataka ko. At wala naman kaming hindi naman kami dun sa ginuhitan nila para sa pwesto para i-avail yung sinabi nilang pwesto ay dinamay pa rin kami. Kaya nga titinda kami kahit napupuyat ay para kumita kahit konti. Tapos biglang ganon kasama daw kami sa festival bazaar. Kahit nga walang event dyan ay dati na kami titinda dito. Ayun nga po mga kagwini, medyo nakakapagtaka din at medyo nakakainis din kasi kunti na nga lang yung kinikita namin dyan sa sa Boulevard. At minsan sinasabayin pa ng sama ng panahon at ulan-ulan ulan-ulan nga hindi na kami nakakapagtinda kasi wala nang pumupuntang mga tao. Tapos biglang ayun sisingilin kami ng ganon, magbayad daw kami dun sa munisipyo para sa pwesto namin. Dati na kami nakapwesto dito kahit wala pang dyan, mga event. Kahit nga hindi pa si Mayor, yung bagong Mayor natin si Manoy Enrique ay dati na kami nagtitinda dito. Nung natapos tong Boulevard, kami yung unang nagtinda dito, yung Papag Boys. Kami dalawa nga lang kami noon kami yung Papag Boys lang. Tapos dumami ng dumami yung unang picture ng Boulevard na maraming nagtitinda. Ayun, at lang yun yung parang may palasada lang doon sa unaan kasi doon talaga yung sentro ng mga tao. Kami dito kami sa ulian, nag-aantay lang kami ng yung pupunta. Parang tawag dito sa amin ay tipsik na lang ang mga tao yung nakakarating sa amin, yung parang tirahan lang. Yun ang nagiging customer namin. Kaya ayun nga, nagtsatsaga kaming magtinda dyan, magpuyat para lang kumita kahit konti. Tapos ganun nila, ipipilit nilang magbayad daw kami ng upa. Sa pagkakaalam ko, hindi pa naman yan ina-award sa LGU. Kaya nga ayun, bakit sila nagpapaupa dyan na hindi pa naman awarded nung DPWH. Yung sa sa sentro, dahil talagang nagmamay-ari nun yung LGU, nakapangalan yun sa LGU, yung market. Talagang dapat lang na yung mga magtitinda doon, mag-avail ng mga pwesto ay magbabayad kasi pag-aari yun ng LGU, nakapangalan yun. At alam ko yun kasi nagtrabaho ko sa dyan sa LGU. 13 taon din ako dyan sa Municipal Assessor's Office, yung mga sa lupa. Kaya na-encounter ko lagi yung mga ganyan. Kaya nakakapagsabi ko ng ganito.
nakapangalan yun sa ano, yung market. Kaya talagang obligado yung mga magtitinda doon na magplasada, yung mga malilit na manininda magplasada, yung mga nakapwesto magbayad ng ano, business permit kasi ano, steady sila dun sa negosyo. Dito sa amin ano lang to kapag umulan wala, pag bumagyo walang kita. Ayan, bakit kailangan obligayin pa kami ng ano, treasurer's office para magbayad dun sa kanila. Hindi naman kami kasama dun sa ano, basar. Malayo na nga kami, pwesto namin. Kasi dun sa unahan talagang maganda dun kasi may perya, may mga rides. Talagang yun ang sentro ng ano, ng mga tao. Kaya yung mga pipwesto talaga dun ay kikita. Obvious naman pag ganyan na pag ano, nasa sentro ka ng mga tao ay marami rin yung kikitaan mo kahit magbayad ka pa ng upa. Dito sa amin ano to, malayo na to. Buti nga may nagtitinda dito kaya yung mga nakakarating ditong mga tao ay may nabibilhan. Kaya yun lang naman po yung ano lang na masasabi ko lang sa loobin ko. Hindi, sana kung ganun, plasada. Saka yung dapat naniningil sa amin dito, ano, yung barangay. Kasi sakop kami ng barangay eh. Yung ano, LGU, wala pa naman dito. Kasi hindi pa naman nga na-i-award sa kanila. Kaya, bakit ganun? Dapat kung doon lang sa program nila, ba yung event nila sa ano, Basar, Festival Basar, ay yun lang kung anong dapat pinopost nila sa Facebook, nakapost yun doon dapat sila nagko-concentrate. But linalat nila, malayo na nga kami doon. Ang bira, ay nako, buhay. Ayan, kaya nga kumuha na ako ng barangay business permit para may ano kami, may, kahit paano may ipapakita kaming papel dun sa babalik na mangungulit na naman na magbayad kami, para may pakita namin na kahit paano legal yung pagtitinda namin dyan. May ano sa barangay, may permit. Kaya konti na nga lang kikitain namin ay ayun, kailangan pang magbayad kami nung hindi naman namin inaabil na pwesto. Yan lang po yung masasabi ko, mga kagweni. Medyo nakakasama din ng loob na ganito yung nangyayari. Naalala ko pa nga nung hindi pa na bubuo yung bypass na yan, Bolivar. Yung mga trabador ay dito kumakain sa amin kasi nagtitinda kami noon ng ano, snacks, merienda. Kaya halos karamihan nung nagtatrabaho dito sa bypass ay dito sa amin na kumakain. At sabi nung ano, foreman ay pag nabuyan pwede kayong magtinda dyan habang hindi pa ina-award sa LGU. Pwede kayong magtinda-tinda basta wag lang konkreto yung tindahan nyo kasi bawal ano lang, yung tanggal-tanggal. Kaya nga yun ang ginawa namin. At saka ano, nasa harap pa naman kami ng lupa namin parang nakadala pa nga ng parte ng lupa itong bypass na to ang lupa namin, kahit hindi kami binayaran okay lang. Yun na nga lang yung ano, consolation, magtinda-tinda kami dyan sa taas kasi nasa harap naman kami ng ano, lupa namin. Kaya ayun na nga,
Hindi ko mapigilan na hindi magkomento dito sa ganitong pangyayari. Kasi basta na lang kami sinabihan na or sinita na dapat magbayad kayo kasi kasama kayo sa festival bazaar. Hindi kami nag-apply doon sa saka malayo yung mga ginuwitan nila. Yun dapat ang inasikaso nilang mapuno. A few moments later. Wala naman kaming magagawa diyan. Kasi sila yung may power diyan. Naman kami. Kahit kami magreklamo hindi naman nila kami papansinin. Kasi mas importante sa kanila yung ganun, yung event nila. Di ba? Yan. Okay lang 'yon. Kasi parte yan ng buhay. Talagang yung tao marunong magmalasakit sa kapwa ay gagawin niya yung nararapat para hindi maging unfair sa iba. Ayan po. At ayan, yan na muna po yung natin, medyo napapahaba na tayo.